kagustuhan po kayo ng preacher lang na sinabing ay ganitong alas 8 tayo para maaga po tayo makapagsimula ng gawain. O, di ba? Hindi po kalooban po ng Panginoon Diyos. Anong pinupuntuhan dito? Yan, magkaroon po ng kaayusan sa iglesia. Di ba? May itinakda na ng oras, di ba? Yan. Hindi po maayos yung flow kapag paspasan po yung ginagawa po natin sapagkat hindi po nasusunod yung tinatakdang oras po ng oras yung gawain dapat ginaganap. Tuloy po tayo. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yan, Galatia chapter 6 verse 9. Yan. Yung iba na sa atin, o tayo, o kahit ako, may mga pagkakataon na parang nakakapagod ng paggawa ng mabuti. Pag minsan may Kristiyano, kaya nga minsan na talagang susubukin talaga yung pasensya mo kapag Kristiyano ka eh. Lalo na sa inyo na dito po sa syudad, ay talaga naman papapunta ka pa lang dito eh. Yung iba napapamura na kasi maraming kamote sa labas ng mga riders na hindi mo maintindihan. Yan, ganyan pag nabubuhay, habang tayo po'y nabubuhay dito sa sanlibutan ito, diba marami talagang pagsubok na susubukin talaga yung pamilya mo. Pero mas maigi pa rin po yung mapagpakumbaba na kung mapansin po natin yung tinatawag po natin mga road rage na tinatawag. Diba, kunting diskusyon lang. Yan, huwag po natin laging sasabihin natin na ako yung tamang linya eh. Diba? Alam ko ang batas na kapag seminar ako sa LTO, tama yung linya ko. Abay, truck na yung mabangga sa'yo kahit sabi mong tamang linya, umiwas ka. No? Ikakapahamak yung kwento kapatid at wala pong nawala sa atin kung tayo po'y mapagpakumbaba. No? Sabihin po natin, eh ikaw nang tama eh, ang laki ng sasakyan mo, babangkain mo ako. O di ba kahit sasabihin parehas, sasabihin mo ay nasa kanan ako, babanggain mo, igigiit mo pa rin yung rights mo. Di ba? Hindi po ganun, hindi sa lahat ng oras, pati ay yan, i-apply po natin. Tayo na po ang mag-adjust dun po sa hindi nakakaunawa, lalo na po sa taga-sanlibutan. Walang alam po yan, di ba, sa aral ng salita ng Diyos. Di ba? Babanggain ka na ng truck, ay sabihin mo pa kung tama ang linya ko, ay talagang tatamaan kapag hindi ka umiwas. Tuloy po tayo. Kaya ang sinasabi dito sa mga Kristiyano, sa atin, paalala din po sa atin, hindi lamang po sa mga taga-Galasya, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Yan, ano po yung aning buhay na walang hanggan. Diba? Sa Apostol Pablo, inilaan ang kanyang buhay, yung commitment niya bilang isang apostol at bilang isang mangaral. Yan, ang pinagkaiba lang po ng mga apostol ay namatay po silang martyr. Yan, ay kung sasabihin po siguro sa atin, pupugutan tayo ng ulo para lang tayo maligtas, eh baka wala pong matira sa atin dito. Diba? Yan, pero ang naging sitwasyon po ng mga apostol ay doon po sila nakataan ng kanilang buhay eh, di ba? Na sila yung mamamatay ng mga martyr para katulad po ng ating Panginoong Kristo na yung commitment ng ating Panginoong Kristo sa Ama, di ba? Ay magiging ganun yung sitwasyon. Yung mga apostol din naman, di ba? Ay namatay ng mga martyr, pinagpupugutan ng ulo, alang-alang lamang po sa Ebanghelyo. Yan. Huwag manghimagod sa paggawa ng mabuti. Yan, minsan kasi isipin po na nakakapagod na gumawa ng mabuti. Isipin na lang po natin, sinasabi nga po ng banal na kasulatan, yan kapag gumagawa ka ng mabuti, nagpapautang ka daw sa Panginoong Diyos, ginagawan mo ng mabuti ang Panginoong Diyos. Kalooban niya yan eh, di ba? Kung bakit niya inutusan ng mga Kristiyano na gumawa ng mabuti, sapagkat yan po ay nakakalugod sa Panginoong Diyos. Tuloy, Galatia chapter 6 verse 10. Yan. Kaya samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Yan, sa lahat pang tinutukoy dito, hindi lamang sa kapatid sa pananampalataya, hindi lamang sa magulang. Yan, sasabihin ko, kay magulang natin po yun, ay doon lang tayo gumawa ng mabuti sa lahat. Kahit sino man yung makasalamuha natin sa paligid po natin, di ba? Lagi po tayo magpapakita ng tinatawag po natin respeto. Yan, sa kanila, sa karapatan po nila. Yan. Kaya nasamantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti. Yan, habang malakas pa, ay ba'y maglingkod na sa Panginoong Diyos. Diba? Yan, hindi natin hawak yung ating buhay. Dami-dami nating pangarap pa sa buhay na sana ganito ako, maging maunlad yung business ko, ganito, ganyan. Isang titik lang ng Panginoong Diyos, wala. Tapos ang ating buhay, yung pangarap natin nandyan, may iwan po natin, di ba? Yan. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Galatia, yung pag-ibig at pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya.
Di ba? Lalong-lalo na. O, di ba? Kung kailangan mong gawa ng mabuti, yung hindi mo kapatid sa pananampalataya, kung bibigyan ka ng pagkakataon, lalong-lalo na po yung kasangbahay sa pananampalataya. Di ba? Yan. Tuloy. Yan ang illustration ng picture. Yan. Going to save. Jesus is not going to save the disobedient. Kaya ito po yung sinasabi po natin. Aral. Isa po sa fundamental na aral po sa Church of Christ. Diba na tayo po hindi nagtataguloy ng tinatawag po natin once saved, always saved na tinatawag sa kanila kasi once na naging mananampalataya ka, kahit tumalikod ka man sa pananampalataya mo, ligtas ka pa rin. Diba yung aral nila? Pero sa ating mga kapatid, diba may tinatawag po tayo may tumatalikod talaga sa pananampalataya. Diba? Na yung iba nanghihimagod, yung iba hindi na makatiis, diba, sa kanilang paglilingkod, natalo sila. Yan, ng pagsubok dito sa sanlibutan ito. Pero ang ililigtas po ng ating Panginoon sa Kristo, ito po yung nakasulat. Yan. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumagawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Yan, habang tayo po ay nabubuhay, diba? May commitment po tayo sa Kanya. Kanino? Sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Yan. Ay maibalik ko lang po, lalong-lalo na po dun sa mga kabataan. Yan. Special mention kayo ngayon. At kung kayo naman po ay bigyan ng pagkakataon mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga kabataan. Yan, ako din po yung nakaranas yan. Yan. Kayo po yung makapagtapos ng pag-aaral. Na-convert po kayo as teenager. Yan. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na magkaroon ng maayos na trabaho. Diba? Huwag naman pong maging katwiran o maging dahilan po ninyo yung paglilingkod po ninyo sa Panginoong Diyos. Ay may trabaho kasi ako eh. Kaya hindi na ako nakakadalo, hindi na ako nakakapaglingkod. Eh may hindi pa nung wala kang trabaho. Diba nakakadalo ka pa sa pagkakatipon? Diba? Yan. Huwag pa po tayong magpakalango dun sa tinatamasa po natin. Tinatangkilik sa sanlibutan ito kasi hindi habang buhay, dala-dala po natin yan. Di ba? Yan, kung binigyan po kayo ng pagkakataon, ay magpatuloy pa rin po kayo sa paglilingkod ninyo sa Panginoong Diyos. Ano yung nagtatapos na ba yung pagiging Kristiyano ninyo kapag kayo po nagkaroon lang ng trabaho? Di ba? Saan man po kayong mapadpad na lugar, ay hanapin nyo naman po yung lokal na mas malapit sa inyo na kayo pa rin po yung makapagpatuloy. Diba? Na makarinig ng salita ng Diyos, hindi po yung nagkaroon lang ng trabaho, nakaluwas lang ng ibang probinsya, hindi na po nakadalo ng pagkakatipon. Diba? Hindi po doon nagtatapos ang inyong pagiging Kristiyano. Diba? Habang nabubuhay po kayo, ay panindigan ninyo yung pagiging Kristiyano ninyo. Diba? Nag-confess kayo, kailan? Diba? Nung kayo ay bago-bautismo, hindi naman siguro kayo basta nilublog na kukunin ka ng picture. O ikaw, pumunta ka dito, o Kristiyano ka na hindi. Dapat ay may pundasyon ng pananampalataya bago na bautismuhan. Di ba? Tuloy. Yan. Ito po yung mga kunting mensahe. No? Ang lahat ng suliranin ng pagsubok na kinakaharap sa buhay na siyang nagiging hadlang sa pananampalataya ay kailangang malampasan at mapagtagumpayan ito sapagkat kung sino lamang ang magtagumpay at magtitiis hanggang wakas ay siyang iligtas ng Diyos. Diba? Salitain lang po ba natin yan? O, tanungin po natin ang ating mga sarili, ilang taon na po tayong naglilingkod sa Panginoong Diyos. Diba? Ay salamat sa Panginoong Diyos. Diba? Kasalamatan po natin sa nalilingkod ko ang Panginoong Diyos. Kasi sa almost yung iba, nasa 30 years na naglilingkod sa Panginoong Diyos, nandyan pa rin. Diba? Yan, ililigtas niya sino? Yung ang magtatagumpay at nagtitiis at iniingatan ng kanyang pananampalataya. Ito po yung nakasulat sa aklat ng Mateo chapter 10 verse 22. Diba? At kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Yan, tatapuas ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Bakit sinasabi po ito ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang tagasunod ng kapanahon ng iyon? Abay, ikaw ba naman pag-usipin at ikaw ba naman ay huhulihin at ikaw ba naman ay pupugutan ng uli, papako ka din sa cross? Diba? Yan, kaya ito pong sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang tagasunod noon. Diba, kapuutan din sila. Yan, kung kinakapautan,
ang ating Panginoon sa Kristong kapanahon ng iyon. Ganun din po yung kanyang mga tagasunod at mga apostol. Yan, kaya sinasabi dito ng ating Panginoon sa Kristo, maliligtas kayo kung kayo ay magtitiis hanggang wakas. Kailan yun? Habang nabubuhay ka